Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po manambatiin si Emer Lara, Nenita, Henry, Nonon, and Sir Efren. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel at maging sa inyo nakasama natin ngayong umaga. Umaga, gising na, inaabangan na yung mga devotions natin. So, tutuloy po natin yung ating series about catalyst. God's catalyst in shaping history. Yung Diyos po natin, hinuhubog niya yung history. Hawak niya yung kasaysayan ng sangkatauhan. At every time na ililiko niya yung history, kung saan niya naisin, gagamit siya ng mga tao na magdudulot ng pagbabago patungo sa direksyon na ninanais ng Diyos. At tayo po lahat ay ginagamit ng Diyos bilang catalyst. Tayo po ay kasangkapan ng Diyos, instrumento ng Diyos para sa mga pagbabago na nais niyang mangyari dito sa lupa. Now, dito po sa 1 Samuel chapter 17 verse 4 and 7, dito natin makikita yung buhay ni David, yung turning point ng buhay ni David. Nung panahon na mayroong krisis, nung mga panahon na si Goliath tsaka yung Philistines, hinaharap yung kasundaluhan ng mga Israelita at walang makalaban kay Goliath, walang makalaban sa mga Philistines. Now, during this crisis, nagkaroon ng turning point. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kasaysayan na ito nung ginamit ng Diyos si David bilang catalyst. Noong mga panahon na walang makalaban, si David yung lumaban. Siya yung naging available. Siya yung naging willing sa harapan ng Diyos at tinalo niya si Goliath. Now, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Samuel 17:4 and 7. A champion named Goliath, who was from Gath, came out to the Philistine camp. His height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. On his legs he wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back. His spear shaft was like a weaver's rod, and its iron point weighed 600 shekels. His shield bearer went ahead of him. So merong isang nakakatakot na higante na punong-puno ng kalasag sa kanyang katawan. During this time, lahat ng mga Israelita takot, ayaw lumaban. Pero merong nais ang Diyos na mapangyari. Merong gusto ng Diyos maitanghal ang kanyang pangalan at ginamit niya si David bilang catalyst. So ito po ang matutunghayan natin sa devotion natin na ito. Sabi po sa Tagalog, 1 Samuel 17 verse 4 and 7, ngayon may isang mahusay at matapang na mandirigmang tagagat na ang pangalan ay Goliath. Lumabas siya sa kampo ng mga Filisteo at lumipat sa kampo ng mga Israelita. May 9 na talampakan, 9-footer po ito. Ang kanyang taas. Kung 6-footer, makikita niyo mga basketball players, no? 6-footer, may 7-footer. Ito, 9-footer. Tanso ang helmet niya at tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib na tumitimbang ng 60 kilo. Yung kalasag niya sa dibdib niya, katumbas kasing bigat na ng isang tao. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, at may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ng kanyang sibat ay mabigat at makapal. Ang dulo nito ay tumitimbang ng 7 kilo. Isipin niyo yung sibat niya, yung dulo ng sibat niya, 7 kilos na, kaya pag iwinasiwas niya, magliliparan talaga yung mga sundalong kalaban niya. Sabi dito, nasa unahan naman niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. During this time, crisis sa bansang Israel, merong ginamit ang Diyos. Si David po, itinanghal niya ang pangalan ng Diyos. Now, tayo rin po, no, we're facing giants of many kinds. Iba't ibang klaseng higante ng buhay ang kinakarap natin. Pero may 3 bagay po akong nais ibahagi sa inyo mula sa istoryang ito. Number 1 po, giants are opportunities for promotion. Yung mga higante ng buhay, yung higante ni David, hindi yan basta problema lang, krisis lang. Ito ay oportunidad. Oportunidad para ma-promote. Sa harapan ng Diyos, si Goliath, opportunity para kay David upang ma-promote siya. Kasi right after ginapi niya, right after tinalo niya si Goliath, tinirador niya, no, yung sling. Pagbagsak ni Goliath, tinakbo niya, kinuha niya yung sariling espada ni Goliath, tapos ipinugot niya sa ulo. Pinugutan niya ng ulo si Goliath. And by the way, no, etong istorya na to ay patungkol to sa Panginoong Jesucristo. Siya talaga yung dumurog sa ulo ng pinakakalaban natin sa lahat, si Satanas.
At kung paano ginamit ni David yung espada, sariling espada ni Goliath, ganun din ginawa ni Jesus Christ. Yung kamatayan na kapangyarihan ni Satanas, ginamit niya upang matalo si Satanas. Ginapi ng Panginoong Jesucristo si Satanas sa pamamagitan ng krus ng kamatayan. Yan po yung Christological interpretation yan. Now, going back to our point, giants are opportunities for promotion. Right after talunin ni David si Goliath, ano pong nangyari kay David? Napangasawa niya yung anak ng hari. Nagsimula siyang magserbisyo sa hari. And later on, naging hari siya. Opportunity po yung mga higante sa buhay para sa promotion. Para itaas tayo ng Diyos. Isipin niyo po tayo, no? Meron tayong mga pagsubok sa buhay. Kahit pagka-graduate mo, yung pag-aaral mo pa lang, pagsubok na eh. Pagka-graduate mo, pagsubok pa rin yan. Pag magbabar exam ka, magbo-board exam ka, pagsubok pa rin yan. Mga higante yun eh, na kailangan mong talunin. Pero every time na may matatapos ka, every time na may mapapagtagumpayan ka, na-promote ka rin. Tumataas din yung iyong rango. Giants are opportunities for promotion. Pangalawa po, giants are opportunities to see God's power. Pag merong higante sa buhay mo, oportunidad yan para makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag tinignan niyo po dito sa mga sunod na mga talata, isang chapter po yan, chapter 17, no? Pero dito sa verse 45, nung nag-uusap na si David tsaka si Goliath, sabi ni David, sumagot si David, maikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Dala mo kalasag, espada, pananggalang, may alalay ka pa tagabitbit ng shield mo. Pero sabi ni David, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ang tabang, no? Dinideklara niya na kung ano yung mangyayari. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Pilisteo ay papakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop. Take note, si David, teenager during that time. Kaharap niya, experienced warrior, higante pa, puno ng kalasag. Pero tinayin niyo ba yung pananalita niya? Ikaw, tsaka yung mga kasamaan mo, papatayin ko, ipapakain ko pa sila sa mga ibon at mababangis na hayop. So, giants are opportunities to see God's power. At yun nga yung natunghayan ni David. Dahil naging willing siya, naging available siya, inoffer niya yung sarili niya sa Panginoon, Lord, I will fight this battle. Because I know it's not me, but you will be the one who will fight this battle. At makikita ko, matutunghayan ko kung gaano ka makapangyarihan. Whenever we have giants of life, kapag may mga challenges tayo ahead of us, pag meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, higante ng buhay, mga kapatid, yan po ay oportunidad para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ano man ang mga pinagdadaanan natin, maybe sa pamilya, mga pagsubok, opportunity yan para makita mo kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos na ating pinagtitiwalaan. Pangatlo po, giants are opportunities to glorify God. Sabi po ni David rito, at malalaman ng buong mundo. Merong purpose eh. We need to slay giants for a purpose. Una, lalabanan natin ang higante ng buhay, not by our own power, but by the power of God. Anong purpose nito? At malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel, malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat. Bakit? Hindi tayo nakadepende, tayo mga Kristiyano, hindi tayo nakadepende sa sibat, hindi tayo nakadepende sa kalasag, sa kapangyarihan ng tao, sa kakayanan ng tao, nakadepende tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At sabi dito, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. This battle is the Lord's. Giants are opportunities to glorify God. Pag may higante ka sa buhay na kinakaharap, oportunidad yan para maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Kung walang higante tayong kinakalaban, hindi rin natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. At hindi rin natin makikita yung kaluwalhatian ng Diyos. So pag may higante tayo sa buhay, opportunity yun for promotion, opportunity yun to see God's power, it's also an opportunity to glorify God.
Now, bilang application mula sa mga talatang ito, number 1, mga kapatid, let's take crisis as opportunities for promotion. May crisis ba ang buhay mo ngayon? Ikaw ba ay dumadanas ng samot-saring mga pagsubok sa buhay? Meron ka bang challenge sa iyong leadership right now? May challenge ka ba sa eskwelahan? May challenge ka ba sa pamilya, sa negosyo? May challenge ka ba ngayon na sobrang laki, beyond your capacity, na parang sigulayat na higante puno ng kalasag, tapos ikaw maliit lang patpate na tagapag-alaga lang ng tupa? Ganun ba yung laban ng buhay mo ngayon? Mga kapatid, let's take crisis. Tingnan natin yung sitwasyon na yon bilang opportunity for promotion. Sa mga ganung pagkakataon, ipopromote tayo ng Lord, itataas tayo ng Lord. Not for our glory, but for His glory. Pangalawa po, take courage. Magpakatatag tayo, magpakatapang tayo. Bakit? Habang lumalaban tayo, makikita natin, take courage and witness God's power. Napakasarap po pag ikaw mismo yung nakasaksi ng kapangyarihan ng Diyos kumikilos sa iyong buhay. Take courage and witness God's power. Kailanman hindi mabibitin yung kapangyarihan ng Diyos kapag ikaw naririyan ka sa krisis, willing and available to face giants. Yung kapangyarihan ng Diyos hindi magkukulang yan. Sapat yan para magapi mo ang iyong mga kalaban, ang iyong mga challenges sa buhay. So magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, at hayaan nating masaksihan natin kung paano kumilos ang Diyos. Yung pagkilos ng Diyos, hindi yan malilate. Hindi yung sinisibat ka na ni Goliath, parang pinapatay-patay ka na doon, sinasaksak ka na, wala pa yung tulong ni Lord. Tanda natin, si Lord hindi nalilate. Si Lord hindi nagkakamali. Si Lord hindi siya yung kumbaga sobrang aga, hindi rin siya sobrang late. Ang rescue, ang tulong, ang kapangyarihan ng Diyos, gumagana yan sa takdang panahon, sa oras ng Diyos. Kailanman hindi magkukulang, kailanman hindi mabibitin. Take courage and witness God's power. Number 3 po, take down giants for God's greater glory. Kung ano man ang mga higante, mga challenges, mga malalaking pangarap natin sa buhay na nakakaluwalhati sa Diyos, suungin natin, ipaglaban natin. Take down giants. For what? Not for our glory. Hindi para umangat yung buhay natin, umangat yung antas natin, tingalain tayo ng tao, palakpakan tayo. It's not about all those things. We take down giants for God's greater glory. Ang gusto natin, maitanghal ang pangalan ng Panginoon. Maitanyag yung mabuting Diyos na nagmahal sa atin, mabuting Diyos na kinalinga tayo, yun yung gusto nating maparangalan. That's why we take down giants for God's greater glory. Si Jesus Christ po talaga, yung true David, yung tunay na David. Siya yung son of David na pumalit sa trono ni David na naging hari ng mga hari. Pero bago yon, namatay muna siya doon sa krus. Tinalo niya si Satanas gamit ang sarili niyang espada, yung kamatayan. Tinalo ni Jesus si Satanas nung namatay si Jesus doon sa krus. So tayo po bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ginagaya natin siya. Jesus did that. Jesus overcame the cross, defeated Satan for the glory of God. We too do the same. May mga challenges ba tayo sa buhay? Haharapin natin yun ng buong tapang. Para saan po? Para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Para po sa ating discussion, what are your giants right now? Ano yung mga higante ng buhay mo ngayon? Wala ka mang makitang 9-footer dyan. Pero ano yung equivalent ni Goliath sa'yo, sa iyong buhay ngayon? Based on this devotion, how should you face them? Base sa devotion natin na ito, paano mo haharapin ang higante ng iyong buhay? Para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord, sabihin natin sa Kanya, Father in heaven, thank you for the testimony of your power in the life of David. Indeed, crises are opportunities. They are opportunities for promotion, to witness your power, and to glorify your name. Lord, let me overcome hardships, face trials of many kinds, and slay my giants
all for your greater glory. Let me be a catalyst, Lord. Let me be a catalyst who significantly shapes history as a testimony to your greatness. Not unto me, O Lord, but to your name be the glory. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Gusto ko po magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin ngayong umaga, si Brother Marlonito. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At para sa ating lahat, kung meron po kayo natutunan sa devotion na to, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. Nagbabasa po ako ng mga comments ninyo. Kaya maraming salamat po. At wag po natin kalimutan, ibahagi yung mga devotions natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.